Kamusta na mga kameds? Ito nga pala yung full video sa pag-repair ko ng washing. So, tatlo yung pinalitan ko dyan. Yung motor, yung timer, tsaka yung bearing type na gearbox. Tapos yan ang unang ginakabit ko na yung bagong timer ng washing. So, yan nilagay ko na dun sa may lagayan niya. So may tatlong wire yan yung timer na binili ko. Yung isa common, tapos yung isa reverse, tapos yung isa naman ay forward. So binabalutan ko na nga pala siya ng electrical tape para hindi rin siya mabasa ng tubig. Iwas din natin na ma-short yung mga wirings niya. So ayan, nabalutan ko na siya ng electrical tape. Ikakabit ko na siya dun sa may kaha ng washing. So ang washing na to, tatlong naging sira niya, kaya medyo marami. Pero yung motor niya na nakatipid ako dahil nakabili lang ako ng second hand na motor dun sa may Paliparan na sa halagang 300 pesos. Kasi ang brand new niya na nasa 1,000 to 1,200, kaya medyo mahal. So nakatipid ako dyan dahil pumunta ako ng Paliparan at naghanap ako ng mga second hand na motor ng washing. Sakto naman na nakakita ako doon, kaya binili ko na agad. So yan na pala yung sa may capacitor. Dyan ikakabit sa may wirings ng motor. So binalutan ko nga rin pala ng electrical tape yung wirings para maiwasan nga yung pagkakaroon ng ground. So yan nga pala yung nabili ko na second hand na motor. So ito na yung bearing type na gearbox ng washing na ikakabit natin dito. Pinalitan ko na rin siya ng bago na yan, kasi yung dati niya umuuga na at saka tumutulo na rin yung tubig pag nilalagyan mo. Yun din na nasanhi, kaya nasira yung motor ng washing na to. So yan, kailangan palitan na yan ng bago para iwas na rin na masira yung pinalit natin na motor. So kinakabit ko na nga pala yung tornilyo. Bali 4 na tornilyo yung nakalagay dyan. So ginamitan ko siya ng Phillips screwdriver. So yan, kailangan higpitan din natin ang pagkabit niyan para iwas din magkaroon ng leak o tulo dyan sa may bearing type na gearbox na yan. So yan, nahigpitan ko na. Sunod naman natin na ikakabit yung pulley. Yan yung pulley ng nakakabit dyan sa bearing type. So nilagyan ko nga ng onting langis yung tornilyo para, tsaka yung nut nya, para maiwasan din yung pagkakaroon ng kalawang. Kasi yan din ang sanhi pag katagalan na pag kinalawang na yan mahirap nang tanggalin. Minsan naman napuputol na sa sobrang katagalan. So hihigpitan ko muna siya para at least maiwasan din na magkaroon ng uga-uga yung pulley, para at least mas maganda yung ikot ng washing pag mahigpit yung pagkakabit ng pulley. So yun, iniikot ko na, okay naman na, masikip na yung pagkakabit natin sa may pulley. So ayos na yan. Ikakabit na natin dun sa may kaha ng washing. So yan, ilulusot muna pala natin yung hose para hindi rin siya sumabit. So yan, nailusot ko na yung hose ng washing. So yan, ina-align ko na sa may kaha niya sa may baba para tumapat dun sa pinagkakabitan ng tornilyo. So yan, naiayos na natin, okay na. So sunod naman na ikakabit ko yung wiring ng timer. So tatlo lang naman yung wiring ng timer. Yung isa common, tapos yung isa reverse, tapos yung isa naman ay forward. Kaya madali lang siyang sundan kung paano mo ikakabit. So kadalasan naman meron naman nakalagay dyan sa motor nga pala na diagram dun sa pagkakabitan ng capacitor tsaka ng
common na wire galing sa may plug. Sa gilid ng motor may nakalagay dyan, makikita nyo, kaya yun na lang ang magiging basahin nyo rin. Pag wala naman, gumamit kayo ng multi-tester para ma-check kung alin ba dun yung common, alin yung reverse, tsaka alin yung forward. So yun na, kinakabit ko na yung mga wire dun sa may capacitor. So kailangan maayos din ang pagkakabit nyan para iwas loose connection din. So yan, kinakabit ko yung caps na cover ng wirings. So yan, sinisikipan ko lang. So iipitin ko rin siya na long nose para sumikip yung caps na cover ng pinagdugtungan yan sa may capacitor. So yan, yung isa naman na caps ilalagay natin para malagyan din ng cover yung pinagtugtungan natin at iwas din sa ground or loose connection. So yan, inaayos ko na yung mga wirings niya para ma-check kung okay ba o hindi. Susunod naman natin ikakabit yung belt ng washing. So yan, pinasok ko na dun sa loob. Inalain ko na rin siya dun sa may pulley tsaka dun sa may motor ng washing. Tapos sunod naman natin na lalagyan ng cable tie para ma-fix yung wirings galing dun sa may timer papunta dito sa may capacitor. Tapos ang ginawa ko nga pala dyan, nilagyan ko siya ng plastic cover para maiwasan din na mabasa yung capacitor tsaka yung pinagdugtungan ng mga wirings, para iwas short din at tsaka magkaroon ng ground. Kasi pag natalsikan ng tubig yan, at may tendency na magkakaroon siya ng short circuit tsaka magkakaroon ng ground yung washing. So yan ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng plastic. So yan, binalutan ko rin siya ng electrical tape dun sa may dulo ng wirings para sigurado na hindi siya mapapasukan ng tubig. So yan, pinaikot ko lang hanggang dun sa may baba. So yan, okay na, nabalutan na natin siya ng plastic tsaka electrical tape. So yun, ina-align ko lang. So ngayon, iti-testing na natin yung washing kung okay ba. So yan, umikot na yung washing. Yan yung reverse. Check na natin kung mayroon din siyang forward. So yan, mayroon din siyang forward. Ibig sabihin na okay na tong washing na ni-repair natin. Pinalitan natin siya ng motor, timer, tsaka yung bearing case niya.